Brother Bador. Ako po si Billy, tubong Angeles, Pampanga. 70 taong gulang. May 3 anak na puro babae at may matalino at mabait na asawa. Lumaki po akong lasapang hirap dahil ako ang panganay sa 1 dosenang magkakapatid. Ang mga magulang po namin ay dating may kaya sa buhay. Subalit, nalulung sa sugal ang aming lolo kaya lumaking palaboy ang aking ama. Hanggang natagpuan niya ang aking napakamaunawaing ina. May pagkamabagsik ang aming ama kaya lahat ng kilos ay nakapagtapos ako sa kurso dahil sa kahirapan nakamukatan dito ay nilayuan ko ang aking kasaysayan dahil ayaw kong matulad sila sa aking ina na siyang naghahanap buhay para buhayin kami. Kaya nagsikap ako upang makatungtong ng kolehiyo sa sarili kong pagsisikap. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako sa kursong Marine Engineering. At dito ko po sisimulan ang aking kasaysayan. Oh, Billy. Maraming salamat anak at nakatapos ka sa kurso mo na walang naging sagabal na babae. Siguro pwede ka na ring humanap ng girlfriend mo, no? Inay, wala pa po sa isip ko yan. Tutulungan ko po ang aking mga kapatid para magkaroon sila ng magandang buhay. Wow! Salamat kuya, tiniisip mo kami. Siyempre naman sis. Gusto ko, kung mayaman ako, ay mayaman din kayo. Para hindi ko kayo pasanin. Ang talino mo talaga kuya. Ang layo ng iniisip mo. Tama ka kuya. Dahil kung wala kaming trabaho, ay magiging pasanin mo rin kami. Asya, tama na ang bulahan. Ang mabuti pa, tulungan mo na si inay na mag-impake ng mga gamit ko. At matulog na tayo ng maaga. Pagod ako sa paglalakad ng mga documents ko. Umaga na pala. Ako na nga lang ang magsasaing para di nababangon si inay. Kuya, ako na lang ang gagawa dyan sa kusina. Mag-ayos ka na lang para maaga kang makaluwas ng Manila. Nako, salamat Lita ha. Alagaan niyo si inay. Huwag niyong pagurin. Matanda na siya. Gusto ko maalasapan niya ang masaganang buhay. Huwag kang mag-alala kuya. Bilang sumunod sa'yo, ay gagampanan ko ang tungkulin mo bilang panganay habang wala ka. Miss, pwede bang makishare ng table mo? Obviously, mag-isa ka lang kaya siguro pwedeng... Okay lang sir. Nag-a-apply ka yata. Yes, I'm a seaman. Gusto ko makipagsapalaran para mabago naman ang aking buhay. Sawa na ako sa pagiging mahirap eh. Really? Pero wala naman sa aura mo na mahirap ka. Sa tingin ko sa'yo ay anak hasyendero. Tama ka. Anak nga ako ng hasyendero. Yung tagagawa ng asin. Naku, palabiro ka pala. Sanay na sanay kang umakit ng babae. Naku, hindi ah. Takot na takot nga ako sa mga babae. Sir, ito na po ang order namin. 2 orders ng rice at 2 orders ng tinola. Ang takaw mo naman. Tigda-2 talagang order mo? Hindi po, sir. Para sa'yo yung isang rice at isang tinola. Ha? Nakakahiya naman. Kakapalan ko ng mukha kong tanggapin kasi pang aruskado lang ang pera ko. Maraming salamat ah. You are welcome, Mr. Billy Fabian. I'm Rosita Abuan, nurse from Australia. Kalalapag ko lang. Glad to meet you. Likewise, hope to see you again in any place of the world. Sana I will be the lucky man for you.
Naku, nakatatlong taon na pala ako sa Japan. Hindi ko namalayan dahil sa ang trabaho ko. Medyo malaki-laki na rin ang naipon ko. Maliban sa naipapadala ko kay inay at itay. Gusto kong sorpresahin sila. Uuwi ako sa susunod na buwan. Kumusta na kaya si Rose? Sana magkita pa kami. Hello? Good afternoon. May I know who's on the line, please? Good afternoon too. Guess who? Sorry po. Hindi po ako manghuhula. Kung gusto mo akong kausapin, sabihin mo kung sino ka. Wala akong oras para sa mga taong nag-aaksaya ng panahon. Naku. Wala ka yata sa mood. Sige, bye. Wait. Nagbibiro lang ako. Wala pa ako nakikilalang babae maliban kay Rose. Rose, ikaw ba? Paano mo nalaman ang phone number ko? Mas mabuting umuwi ka para masagot ko ang tanong mo. Brother Bador, hindi ko akalain na ang unang babaeng nakilala ko ang magiging kabiyak ko. Pag-uwi ko ng bahay ay tinanong ako ng nanay ko kung may pag-ibig na nabuo sa pagitan namin ni Rose. Ako'y nabigla dahil sa totoo lang ay nabighani din ako sa kanyang kagandahang angkin at pag-uugali. Magkababayan pala kami kaya niya nahanap ang aming lugar. Sa ngayon ay maligaya kaming nag-aalaga sa aming 4 na apo at sa 2 kong anak. Marahil siya ang nakatakda para sa akin dahil mula pagkabata ay di ko binigyan ng pansin ng pag-ibig. Maaga kong pinatay ang aking puso dahil sa kagustuhang makaahon sa hirap. Naniniwala ako na binibigay ng Panginoon ang tamang kabiyak sa tamang panahon. Hanggang dito na lang po, Brother Bador. At sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kasaysayan. Lubos na gumagalang, Billy. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Ang kwentong ating napakinggan ay nakapagbigay ng magandang halimbawa at inspirasyon sa atin. Nang araw na iyon, ang pakiramdam nila Billy ay bumilis ang oras sa kanilang unang pagtatagpo. Kung pwede lang sana nila pigilan ang pag-ikot ng orasan para hindi magkalayo. Dahil sa unang pagkikita ay ramdam na nila ang tinatawag na pag-ibig. Subalit, trabaho muna bago ang pag-ibig. Dahil hindi mabubuhay ang relasyon kung puro I love you lang. Kaya dapat naman talaga nasabihin I love you. May work ako at mag-ipon tayo. Sa mga kabataan ngayon, mapababae o mapalalaki, ang pagpapaunlad muna sa sarili ang isipin. Dahil hindi maikakaila na sa bansang ito ay marami ang naghihirap. Dahil walang trabaho. Dahil sa inuuna ang pagkakaroon ng pamilya kesa ang maghanap buhay. Kaya ayun, walang makain at walang maayos na tirahan. Ang pag-ibig, maari naman yan makapaghintay. Kasi, yung mga nag-aasawa ng biglaan na hindi pa handa, napapasok yan sa trabaho na ang liit-liit lang ng kita. Walang quality of life dahil hindi kumikita ng sapat. Kaya tuwing merong may sakit, umiiyak ang asawa sa kapitbahay, nangungutang sila, or nanghihingi. Iniiwasan tuloy sila ng mga tao dahil tuwing lalapit sila, may kailangan. Anong klaseng buhay? Kailangan, wag mong tanggapin na ganun ang buhay. Dapat, meron kang gawin. Lalo't kaya mo pa. Ngayong kabataan mo pa, maghanda. Gamitin mo ang lakas mo sa tama.
Dahil kung magpapadalos-dalos ka sa iyong mga desisyon, madadagdag ka lang sa naghihirap dito sa ating bansa. Hirap na nga. Kaya ang dapat talaga na isipin ay ang kumawala sa cycles o poverty. Sasabihin ng iba, anong magagawa ko? Mahirap ako. Hindi, sige. Tanggapin mo ang paikot-ikot na buhay. Ganyan din ang mangyayari sa anak mo. Dahil hindi mo naman mabigyan ng tamang suporta na makatawid tungo sa financial freedom. Dahil hindi naman kaya na makapagpaaral o mabigyan sila ng tamang edukasyon, kaya kung ano ang kalagayan mo, mamanahin din nila yan. Paulit-ulit lang ang sitwasyon. Kaya huwag magmadali dahil hindi naman mauubos ang kalalakihan at kababaihan sa mundo. In fact, may nakalaan talaga na nakatadhana para sa iyo. Kaya dapat ay maging matalino. Unahin ang pagkakaroon ng stable na pamumuhay bago ang pag-aasawa ng wala sa tamang oras at panahon. Dapat na stable na muna, financially at emotionally, para kaya nang harapin anuman ang susunod na mangyayari sa aspeto ng pag-ibig. At ayon sa banal na kasulatan, Kawikaan 24:27, ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon ka ng tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan.